Introduction. Sa maagang kasaysayan daw dito naghahanap ang mga tao ng kahulugan sa buhay. Ang dualismo raw ay sumisimbolo ng patuloy nating laban para sa ating sarili hanggang ngayon. Ang human rights and quest for meaning daw ay ang humanity daw ay nag-e-evolve na parang isang hayop na tinutulungan lamang nila ang kanilang sarili para mabuhay, magparami at mangalap. Early history of rights. Nung maagang kasaysayan daw, nagsimula ang human rights kahit hindi pa ito kilala o ipatutupad. Ang mga karapatan daw ng tao ay nakabatay sa mga tradisyon at batas na partikular na komunidad o kaharian. Habang lumalaki ang populasyon ng mga komunidad, nakakatulong daw ito para sa sistema ng ranggo at sa lipunan na kalaunan ay naging batayan ng politikal, sosyal at ekonomikong naghahati sa mga miyembro. At dahil dito, nagkakaroon ng mga iba't ibang uri ng organisadong tao na nagresulta na napag-iiwanan ang mga mababang tao o subordinates. Emergence of international relations and human rights. Ang naging epekto raw ng dalawang digmaan na nagpatanggal sa halos kalahati ng mundo ay naging daan ito para magkaisa at magtulungan ang bawat bansa para sa kanilang pangangailangan. Matapos ang unang digmaang pangdaigdig, nagtatag ang mga bansa ng League of Nations na nilagdaan ng 44 na estado sa Paris Peace Conference noong 1990. Ito ang kauna-unahang opisyal na napagtatangka na lumikha ng isang pangdaigdigang samahan. Ayan po yung mga naging napagtagumpayan ng League of Nations. Ngunit sa kabila nito, nabigo ang League of Nations dahil sa kahinaan ng mga organisasyon. Article 1. Right to Equality. Ang sinasabi po dyan ay ang mga tao ay pinanganak na malaya at pantay-pantay lamang sa dignidad at karapatan. Article 2. Freedom from discrimination. Ang Article 2 raw ay nagbibigay ito ng mga kalayaan na bawat isa nang walang anumang uri ng pagkakaiba. Article 3. Right to life, liberty, personal security. Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad sa kanilang sarili. Article 4. Freedom from slavery. Ang Article 4 ay batas na dapat walang gawing alipin o pagtatrabaho ng sapilitan ng isang tao, kahit anong uri man ito. Walang tao ang maaaring pag-aari ng iba o pilitin magtrabaho laban sa kanilang kalooban. Article 5. Freedom from torture and degrading treatment. Ang Article 5 ay hindi maaaring pagdaanan ng sino man ang physical o mental na pang-aabuso, at walang tao ang dapat pagdusa ng anumang uri ng parusa na magdudulot ng labis na sakit o pagkahulog sa kanilang dignidad. Article 6. Right to recognition as a person before the law. Ang bawat isa ay may karapatan na tratuhin ng pantay at may dignidad sa ilalim ng batas, at walang sino man ang maaaring tanggihan o ipagkait ang kanilang pagkakakilanlan at karapatan bilang isang tao sa anumang sitwasyon. Article 7. Right to equality before the law. Ang Article 7, ang sabi dito ay ang bawat tao, anuman ang kanilang lahi, relihiyon, kasarian o katayuan sa buhay, ay may karapatan sa parehong proteksyon at katarungan mula sa batas. Article 8. Right to remedy by competent tribunal. Article 8. Kung ang isang tao ay naagrabyado o nilabag ang kanyang mga karapatan, may karapatan siyang magsampa ng kaso at humingi ng katarungan mula sa mga otoridad o hukuman ng kanyang bansa. Article 9. Freedom from arbitrary arrest and exile. Hindi maaaring hulihin o ikulong ang isang tao nang walang sapat na dahilan o ayon sa tamang proseso ng batas. At hindi rin siya maaaring persahang itaboy o palabasin mula sa kanyang sariling bansa nang walang makatarungang dahilan. At ang pinakalas ay Article 10, Right to fair public hearing. Ang bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng patas na proseso sa korte, kung saan ang desisyon ay gagawin ng isang hukuman na hindi po ito bias at hindi nakadepende sa mga pansariling interes.